Alam mo ba na in today's digital world, most of the crimes na nagagawa ng tao ay digital na rin? At tinatawag itong cybercrime. Dahil lahat ng nakukumit na kasalanan ng isang tao na dumaan through computer o through cellphones or through internet ay tinatawag na cybercrime. But cybercrime covers a broad spectrum. Marami at malawak ang halimbawa o elemento nito. Gaya na lamang ng cyber libel, yung nagpahayag ka ng mali-mali at malicious statements online. Slander or oral defamation, yung nanginsulto ka or namahiya ka ng tao online. Under din dito ang Data Privacy Act of 2012. Ito naman yung nagbahagi ka ng personal informations or private activities ng isang tao online without a consent ng isang tao. Pero alam mo ba na merong isang cybercrime na nagiging madalas ginagawa o nangyayari online? Marahil alam mo na bawal ito pero hindi mo lang alam kung sa paano. Well, let me explain. Alam mo ba na meron tayong tinatawag na Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 or RA 9995? Ito yung nagbahagi ka o nag-record ka ng isang video tapos in-upload mo online that involves with these three elements. Merong sexual act, merong at merong intimate scenes. Na if present ang mga ito tapos ni-record mo without a consent tapos in-upload mo sa social media without a consent ay pwede mong malabag ang batas na ito. At ang video voyeurism ay merong kulong na 3 hanggang 7 taon at meron din itong multa na nagkakahalaga ng 100,000 piso hanggang 500,000 piso or both. Pero ang tanong, paano kung hindi mo naman nagawa ang kasalanan sa Pilipinas? Paano kung nagawa mo siya outside the Philippines or sa abroad? Well, nakasaad sa batas na ito ang mga elementong ito. Jurisdiction Section 21 covers offenses. Unang-una, if committed within the Philippines. Pangalawa, committed with a Philippine-based computer system or data stored in the Philippines. At pangatlo, committed by a Filipino anywhere. Na ibig sabihin pala ay kahit saan ka pa sa mundo, as long as ikaw ay isang Pilipino, ay maaari ka pa rin mapatawan ng kaparusahan kung nalabag mo ang aliman sa batas na ito. So disclaimer lang po, this for educational purposes only and not as a legal advice. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga kino-content, ina-upload, or binobroadcast dito sa social media. At iwasan din po natin ang mga maling pahayag, yung mga fake news with malicious intent, yung pamamahiya mo sa isang tao or individual dahil hindi lang sa nakasira ka ng isang tao, isang individual, or isang pamilya, or baka businessman, kundi maling content mo ay merong kaparusahan dito sa social media. And of course guys, you have to remember that not all content, not all videos are meant to be public. Not all videos are meant online. May mga videos na mas mainam na i-keep mo na lang, itago mo na lang. At may mga informations na mas mainam na sarilihin mo na lang. Ikaw, meron ka bang kakilala na kailangan nito? Send mo sa kanya ang video na to.